Sa loob ng The Manyor Boutique. Nakadisplay ang nagagandahang tuxedos, gowns, at dresses na talagang pinangangalandakan ang pagiging luxurious ng bawat disenyo. Nakatayo ng tuwid si Bella, 30 years old, pero kung titingnan mo, napakaganda at napakaputi ng kanyang mukha. Aakalain mong 25 lang siya. Isa siya sa mga sales ladies sa luxurious fashion boutique na ito. Naging close na kaibigan din niya si Mia. Alas 10 ng umaga sa The Manyor Boutique, pumasok ang isang napakagwapong lalaki. Naka-Amerikana rin ito ng navy blue. Agad na kinalabit ni Mia si Bella. Uy, mukhang magandang buena mano dahil napakagwapo ng unang customer natin ha. Hirit agad ni Mia. Gwapo na sa'yo yan. Mukha ngang mayabang. Pangbabara agad ni Bella. Ikaw talaga, Bella. Para kang tuod. Sagot ni Mia na agad namang inilapat ang palad sa dibdib ni Bella. Anong ginagawa mo? Tanong agad ni Bella. Tinitingnan ko kung may puso ka ba kasi never ka pang nagpakita ng reaksyon. Hay, kaya wala kang maging kaibigan kundi ako eh. Pasalamat ka at napaka-friendly ko. Walang hintong sabi ni Mia. Friendly ka dyan. Ako nga lang ang kaibigan mo eh. O siya, ako na ang susunod sa sinasabi mong gwapo. Baka kapag ikaw silipan mo pa. Sagot naman ni Bella. Grabe ka naman sa akin, Bella. O sige, ikaw na ang sumunod. Mag-aabang na lang ako ulit ng mas gwapo. Wika ni Mia. Agad na naglakad si Bella papuntang fitting room hallway. Papunta sa room 1, kung saan niya nakita ang gwapong customer na papunta. Ngunit, nakakatatlong hakbang pa lamang siya ay may pumasok na lalaki sa butik, nakaitim na damit. Agad na kinausap si Mia, ang kasamahang naiwan sa malapit sa entrance ng butik. May pumasok ba ditong lalaking nakasuit? Walang paligoy-ligoy na sabi ng lalaki kay Mia. Sir, kilala niyo po siya? Alam niyo po ang pangalan? Sagot agad ni Mia. Sumagot ka na lang ng mayroon o wala. Hindi yung tanong din ang isasagot mo sa tanong ko. Galit na singhal ng lalaki. Dahan-dahan lang ang ginawa ni Bella na paglalakad upang marinig ang pag-uusap ni Mia at ng kahina-hinalang lalaki. Nagpanggap siyang tumitingin ng mga tuksido. Bahagya niyang nilingon ng lalaki. At sa unang tingin niya, alam na niya agad ang pormahang gayon. Pormahan ng mga hindi magpapatawad ng buhay. Dali-dali siyang lumakad papuntang fitting room 1. Mabuti na lang at hindi pa siya napapansin ng kahina-hinalang lalaki. Habang nagmamadali siyang lumakad, kinakapanan niya ang susi. Saglit siyang tumingin sa susi at nakita niya ang para sa fitting room 1. Agad din siyang nakarating. Madali niyang binuksan ang fitting room 1 at pumasok doon. Tumambad sa kanya ang matipunong katawan ng lalaki na nagsusukat sana ng fitted na long sleeves. Hindi nakawala ng ulirat kay Bella yon. Tila sanay na siya. Lagi nga siyang walang reaksyon. What? Baritonong sabi agad ng gwapong lalaking first customer nila sa araw na ito. Agad na sumenya si Bella ng quiet sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang hintuturo sa labi. Wala pang isang segundo ang nakalilipas, mayroon nang kumatok sa pinto ng fitting room. Manong Toto, please huwag makulit ha. Didn't I tell you, maglibot ka lang muna here sa mall? Tatawagan na lang kita pagkatapos ko mag-shopping. Naging maarte ang tono ni Bella. Tila nagpanggap na isang mayamang shopaholic na kinakatok ng kanyang driver. Napamulagat ng mata ang gwapong lalaki. Samantala, hindi sila nakarinig ng anumang sagot mula sa kumatok. Manong Toto, are you still there? Sabi ulit ni Bella. Narinig nila ang mga yabag papalayo nang kumatok sa fitting room.
Ngayon, nakatalikod si Bella sa gwapong first customer nila na mukhang may nagtatangka sa buhay. Maya-maya pa, "Bella, nandyan ka ba? Umalis na yung lalaki. Nakakatakot," sabi ni Mia. Kaya naman agad na umalis at lumabas na si Bella sa fitting room. Napamulagat ng mata si Mia nang makita ang gwapong lalaking first customer nila. Topless. "Mag-file ka na lang ng report," sabi agad ni Bella kay Mia. At iniwang nakanganga ang kaibigang sales lady rin dahil sa kagwapuhan ng mukha at katawan ng kanilang first customer. "Miss, if you could close the door, please," sambit agad ng gwapong customer. "Ay, sorry sir. Ang ganda lang ho kasi ng mga tuxedo naming tinda. Hehehe." Pamamaalam ni Mia. Nang maisara na ang pinto ng fitting room, tumawag ang gwapong customer sa kanyang cellphone. "Hello, can you send me a copy of CCTV footages here at the Manyoria Boutique and the surrounding boutiques as well?" Ilang minuto lang, nakita na niya ang mga footages. Confirmed. May sumusunod pa rin sa kanya. Misteryo pa rin sa kanya kung sino. Ngunit bilang isang CEO ng napakamatagumpay na kumpanya sa larangan ng hotels and catering, hindi na siya nag-iisip pa kung bakit. Dahil alam niyang marami siyang kaaway. Ang isang Zar Villazor ay hindi tinatantanan ng mga kaaway. Agad niyang tinawagan ng kanyang best friend, si Kenneth Samonte. "Hello, pare. Someone is still following me. Buti na lang at may babaeng nagligtas sa akin. Please, pakisundo naman ako, pakisabi sa security." "Hello, Zar, pare. Nako, na naman? Lagi na lang." "O siya, sige. Ikwento mo na lang pag nagkita tayo. Just wait for another 30 minutes at nandyan na ang security." "Okay, pare. Salamat." Pagkababa ng tawag, agad na napaisip si Zar. Sino ang babaeng nagligtas sa kanya at saan nito nakuha ang skills na yon? Skills na matagal na niyang hinahanap, ang pagiging alisto at matapang. Kinabukasan, sa The Manyor Boutique, tahimik ang paligid. Gaya ng nakasanayan, inaayos ni Bella ang mga display na damit. Pinapagpagan kahit wala namang alikabok. Dahil sa nangyari kahapon, ramdam niya ngayon ang pilit niyang tinatakasang pakiramdam. Ang pakiramdam na parang may mga matang nakamasid. "Bestie, nakapag-file na ako ng report sa nangyari kahapon. Pero nakakatakot pa rin ha. Ngayon, hihigpitan pa raw ng management ang security. Buti naman," sabi ni Mia. "Good." Isang salita lang ang isinagot ni Bella. "Buti na lang, bestie. Magaling ka. Kung ako yun, hays, baka napahamak na si gwapong customer. Buti na lang. Kasi kung napatay siya, naku, kawawa naman ang Earth. Walang magkakalat ng magandang lahi." Daldal pa rin ni Mia. Maya-maya pa ay may iniabot siyang envelope kay Bella. "Ano to? Bonus?" tanong ni Bella. "No, kailan ka pa naging interesado sa bonus? Ibinibigay mo nga lang sa akin." "Anyways, ipinabibigay yan sa'yo. May nag-drop lang kanina. Buksan mo na, bilis." Buong pakikiusyoso ni Mia. "Buksan ko na lang kapag hindi mo na nakikita." Seryosong sabi ni Bella. "Ang KJ mo talaga, Bella?" Pagmumuryot ni Mia. Nang maghiwalay nga sila ni Mia, ay binuksan ni Bella ang envelope. Isang imbitasyon, nakalagay ang lugar, The Marion Hotel, Office of the Chief Executive Officer. Hindi siya fan ng mga ganitong pakikipag-usap sa mga matataas na tao. Ayaw na niya sa ganitong mundo. Gusto na lang niya ng simple, tahimik na mundo.
Alam ni Bella na ang nagpadala niyon ay ang lalaking iniligtas niya kahapon. Wala siyang interes. Para kay Bella, hindi isang bagong bagay ang magligtas ng buhay. Kung gusto niya akong bigyan ng reward, bakit hindi na lang siya magpadala ng cash? E di may maibibigay pa ako kay Mia. Sabay tapon niya agad ng envelope. Nakabestida na lang si Bella ngayon. Nagpapalit siya ng damit kapag umuwi. Sa pag-uwi ni Bella sa The Clarion Hotel, isa sa mga 5-star hotel sa Makati, bumungad sa kanya sa first floor ang naka-flash screen sa lobby na partnership of The Clarion Hotel at The Marion Hotel. Naalala niya ang nakasulat sa envelope na address, Marion Hotel. Naalala niya rin ang gwapong lalaking nailigtas niya kahapon. Kung itatanong niyo nga pala kung bakit dito nakatira si Bella, gayong mas malaki pa sa sweldo niya isang buwan ang isang linggong pagstay dito, ay ito ang sagot. Ito ang may pinakamataas na seguridad ng hotel sa Pilipinas. Walang record ng information leakage. Walang makakaalam sa mga pinagtataguan niya na narito siya. Isa pa, hobby lang naman niya talaga ang pagiging sales lady. Yung perang naipon niya, kayang bilhin ng lahat ng hotel sa buong Makati. Paakyat na siya ng floor kung nasaan ang kanyang unit nang makasabay niya ang lalaking naka-t-shirt na puti at pantalong itim. Pumindot ito papuntang 18th floor, kung nasaan ang function hall. Napatingin siya sa batok nito. May ahas na tattoo. Nakita ko na ang tatong yon. Hindi ko lang malaman. Sabi ni Bella sa sarili. Hanggang sa naalala niyang ang tatong yon ay nakita niya sa lalaking pumasok sa butik. Ang lalaking sumusunod sa unang customer nila. Nadismaya si Bella. Alam niyang hindi na naman niya kayang tiisin ang lalaking naisalba na niya kahapon. Bakit siya nakasisiguro na si Zar Villasor ang pakay ng lalaki ngayong araw? Dahil si Zar Villasor ang CEO ng Marion Hotel at alam agad ni Bella na darating ito. Nang makarating na sa 7th floor, kung nasaan ang unit ni Bella, lumabas na siya sa elevator at nagkunyaring walang naramdamang kahina-hinala sa lalaking nakasabay niya. Agad siyang nagpunta ng kwarto, nagpalit ng formal na bestida. Magpapanggap siyang isang guest sa event ng Clarion at Marion. Pagpasok ni Bella sa function hall, agad siyang kumuha ng wine mula sa mga waiter na nagsiserve. Agad niyang iginala ang paningin kung nasaan ang lalaking kahina-hinala na nakasabay niya sa elevator. Nakita niya iyon agad. Nasa gilid, may hawak na tray ng wine. Hindi pwede. Agad na sabi ni Bella sa sarili. Ladies and gentlemen, we are all gathered here to celebrate the partnership of the Clarion Hotel and the Marion Hotel. Let us put our hands together for Mr. Zar Villasor, the Chief Executive Officer of the Marion Hotel. Nakita ni Bella si Zar, ilang hakbang malayo sa kanya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Bella. Sanay siya sa mga labanan, sa pagliligtas ng buhay. Pero hindi siya sanay nang wala man lang kaplano-plano. Tulad ngayon, walang kaalam-alam sa balak gawin ng nagtatangka. Pagkatapos ng introduction ng Master of Ceremony, biglang nawala ng ilaw ang function hall. Nagkagulo ang mga tao. Dali-dali namang tinakbo ni Bella si Zar. Agad na iniyuko ang ulo nito at hinila palabas ng function hall. Kahit ang mga bodyguards ni Zar ay hindi nagawa iyon. Agad na bumaba ng hagdan si Bella at Zar. What's happening? You again?
Sabi ni Zar habang tumatakbo na hawak ni Bella ang braso. Mamaya tayo mag-uusap doon sa unit ko. Sagot ni Bella. Nang masiguro nilang nakababa na sila ng 2 floors, sumakay na sila ng elevator at nagpunta sa unit ni Bella. So, I believe it is safe to say thank you again. Sabi agad ni Zar kay Bella pagkasara ng pinto ng unit. At masasabi kong, it's you again. Visit. Kung saan ako lumalayo, yun ang lapit ng lapit. Punong-puno ng inis si Bella. Sorry, Miss Bella Gomez. I believe you are really born for this. Sagot agad ni Zar. Alam mo ang pangalan ko? Namulagat ang mata ni Bella. Of course, Bella Gomez, but the real name is Beatriz Patricio. Sagot ni Zar habang nakapamulsa sa 2 gilid ng pantalon niya. A secret security agent in Los Angeles. Now, here in the Philippines because of a tragedy. How dare you run a background check on me? Galit na sabi ni Bella na Beatriz ang tunay na pangalan. Well, it's because hindi ka nagpunta sa invitation ko sa iyo kanina. May pilyong ngiti sa labi ni Zar, mapang-asar. Pwede ka nang lumabas sa unit ko kapag safe na, Mr. Zar. Nang gagalaiti pa ring sabi ni Bella. Not until you become my security. Mabilis na sabi ni Zar. No way, I'm happy with my life now. Mariing sabi ni Bella. I need you to protect me. Ikaw lang ang nakilala kong may napakahusay na instinct at napakatapang na attitude. Ngayon ay napalitan na ng pagmamakaawa ang boses ni Zar. Alin pa ba ang impormasyon tungkol sa akin na hindi mo alam? Yung tumakas ako sa Los Angeles dahil namatay yung kliyente ko, dahil sa katangahan ko? Kaya ayaw ko na at gusto ko na lang mabuhay dito ng tahimik. Kaya pa? Sabi ni Bella. Ngayon, naiiyak na. I'm sorry if nag-background check ako tungkol sa'yo. I'm just amused by your talents. I just need you. Kapag nalaman ko kung sino man ang nagtatangka sa buhay ko, then, tapos na ang trabaho mo. Please. Tuluyan nang nawala ang yabang ni Zar. Ngayon ay may halo na ng pagsisisi. I have connections as well. Patutunayan nating hindi ikaw ang may kasalanan ng pagkamatay ng client mo. Tulungan mo lang ako. Dugtong pa ni Zar. Napatigil si Bella. Pag-iisipan ko. Yun na lang ang nasabi niya. May gusto pa siyang patunayan. Gusto pa rin niyang linisin ang pangalan niya. Gusto niyang ibalik ang reputasyon niya. Magaling, matapang, maaasahan. At hindi nabigo si Zar sa pangungumbinsi kay Bella. 2 araw ang makalipas, tumawag si Bella kay Zar. Tinatanggap ang alok. Sa opisina ng CEO, The Marion Hotel, tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tik-tak ng relo sa pader. Halos walang maririnig sa maluwag at elegante nitong opisina. Nakatayo sa tapat ng glass wall si Zar. Nakatanaw sa skyline ng Makati. Nakaupo naman sa kabilang dulo ng mesa si Bella. Ngayon ay sekretary na niya. Pero hindi yon ang totoong dahilan ng kanyang presensya. Sa kanyang isip, si Bella ay nakamasid. Maingat sa kilos, alerto sa bawat tao at tawag na pumapasok. May hawak siyang tablet, kunwaring nag-aayos ng schedule ni Zar, pero ang totoo ay sinusuri niya ang mga dokumentong galing sa accounting department. Wala siyang tiwala kahit kanino, lalo na't alam niyang hindi basta-basta ang sumubok pumatay sa lalaki ngayon. Si Bella ay tila walang emosyon habang nakatingin sa tablet. Sigurado akong may ideya ka na kung sino ang gustong magpatumba sa'yo. May resources ka, may connections. Ako nga, na background check mo eh. Ikaw pa kaya? Humarap si Zar kay Bella.
Bahagyang napangiti ngunit halata ang pagod sa mata at sinabing, Okay. Ilang beses ko ba kailangan mag-sorry para lang mapatawad mo ako? Hindi ko kailangan ng sorry. Kailangan ko ng totoo. Tumingin si Bella kay Zara. Tapos ay bumalik ang pagtingin sa screen ng tablet. Fine. Alam kong may kinalaman ito sa nangyaring financial anomaly. May nawawalang 500 million sa kumpanya. Dinadaya ang mga financial statements at hindi ito gawa ng outsider. Malinaw na may taong nagtatrabaho sa loob. Sagot ni Zar kay Bella. Well, kung ganon, mas lalong malinaw na malapit sa'yo ang gustong magpatumba sa'yo. Buntong hininga ni Bella. Saka isinara ang tablet. Laging alam kung nasaan ka, kung anong schedule mo. Humahanap lang ng perfect timing, pero hindi na siya uubra ngayon. You're right. Well, napakatalino mo. Kaya ikaw ang pinili ko. And thank you for saying yes. Ngayon ay mas seryoso na si Zara. Tahimik muli, bumalik si Bella sa pagiging observant. Dumaan ang assistant manager at isang executive na may dalang folders. Tinapunan lang ni Bella ng mabilis pero mapanuring tingin ng mga ito. Kabisado niya ang body language ng taong may itinatago. Sa loob-loob niya, hindi siya narito para makipagbiruan o para sa sweldo. Narito siya para linisin ang pangalan niya at higit sa lahat, pigilan ang susunod na pag-atake bago pa mahuli ang lahat. Isang oras bago ang lunch break. Nasa harap ng laptop si Bella, kunwaring abala sa pag-aayos ng reports. Nakaupo naman si Zar, hawak ang tasa ng kape habang nagbabasa ng dokumento. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kenneth, kaibigan at business partner ni Zara. Nakangiti si Kenneth at lumapit kay Zara, saka sinabing, Pare, kamusta? May balita na ba kung sinong may gawa ng kaguluhan sa function hall? Bago pa makapagsalita si Zara, mabilis na tumayo si Bella at humarap kay Kenneth. Profesional ang tono. Hi, good morning. Bella po. Secretary ni Mr. Villasor. Napatingin si Zar kay Bella, bahagyang napangiti. Alam niyang sinadya iyon. Hindi na siya nag-abot pa ng karagdagang detalye. Sa isip niya, alam ni Bella ang ginagawa niya. Tumango-tango si Kenneth, parang inaalala ang mukha ni Bella. Pero nasabi na lang nito na, okay. Nice to meet you, Miss Bella. Bumaling muli si Kenneth kay Zar. Balita ko pare, nagpanggap daw na waiter yung babaril sa'yo. Nahuli ba pare? Napakunot noo si Zar. Wait, what? Nagpanggap na waiter? Sa totoo lang, wala pa akong balita. Nakatakas na naman yung lalaki. Napatigil si Kenneth at parang naumidang dila. Hindi mo pa alam? Maya-maya pa ibahagya na lang tumawa si Kenneth na sobrang halatang pilit. Sabi kasi ng bodyguards mo nakita nila. Tumitig si Zar kay Kenneth. Tila sinusukat ang tono nito. Maya-maya'y umiling siya. I hope pare na with your help, mahuhuli rin natin tong mga tumatarantado sa akin. Sa atin, pinaghirapan natin itong company. Tapos sisirain lang nila. Hindi tama. Hindi ako makakapayag. Tumango si Kenneth at nagpaalam na lamang. Sige pare, balik lang ako mamaya. Meeting pa ako with legal. Pagkaalis ni Kenneth, isinara ni Bella ang laptop. Seryoso ang mukha. Tumayo siya at tumingin kay Zar. Simula ngayon, tayong dalawa lang ang dapat makaalam na undercover agent ako. Or else, lalo kang mapapahamak. Tandaan mo, Zar, sarili mo lang ang dapat mong pagkatiwalaan. Nabigla naman si Zar sa sinabing iyon ni Bella. How about you? Hindi kita dapat pagkatiwalaan?
Tumango si Bella at sumagot gamit ang malamig na boses. Yes, even me. Hindi mo rin ako dapat pagkatiwalaan, Zar. Sa labang ito, sarili mo lang ang kakampi mo. Napabuntong hininga si Zar. Hindi man niya aminin, ramdam niyang may tama si Bella. Masyado na siyang nagtitiwala at mukhang oras na para magbago yon. Samantala, sa loob-loob ni Bella, lalo siyang naging alerto. Dahil kung may isang bagay siyang sigurado, ito yon. Walang ibang nakakaalam na waiter ang tumangkang pumatay kay Zar, kundi siya lang. Siya lang ang nakakita sa mukha ng lalaking iyon at hindi niya ito sinabi kahit kay Zar. Kinabukasan, sa labas ng opisina, nagkunwaring magpapahangin si Bella sa may veranda ng opisina habang palihim na pinagmamasdan si Kenneth na papalabas ng gusali. May kausap ito sa telepono at halatang ayaw magpaistorbo. Dumaan si Kenneth sa parking area sa basement. Sumakay sa kanyang itim na SUV. Pero bago ito sumakay, nakita ni Bella ang isang lalaking lumapit sa kanya. Hindi formal ang bihis. Halatang hindi empleyado. Nagabot ng envelope si Kenneth sa lalaki. Bumulong si Bella sa sarili habang nakasilip mula sa hagdanan. Well, interesting. So, may kinikita ka sa labas, Kenneth Samonte. Sino ka ba talaga? Agad na kinunan ni Bella ng litrato ang tagpo gamit ang cellphone niya. Hindi halata, hindi rin narinig. Sumunod si Bella sa sasakyan ni Kenneth gamit ang isa sa mga service vehicle ng kumpanya. Sa kanyang undercover mission, may access siya sa ilang sasakyan at alam niyang walang makakakilala sa kanya sa suot niyang plain cap at shades. Makalipas ang 30 minuto, huminto si Kenneth sa isang lumang gusali na nasa outskirts ng lungsod. Wala itong signage, mukhang abandonado, pero may bantay sa labas. Ipinarada niya ang sasakyan malayo sa entrance ng building. Pumunta siya sa malapit sa entrance. Kinuha niya ang kamera sa kanyang bag. Bumaba si Bella sa sasakyan at pumanhik sa tapat ng building na natiling nakatago sa likod ng isang parked delivery truck. Maya-maya, nakita ni Bella si Kenneth na lumabas, kasama ang parehong lalaking binigyan niya ng envelope kanina. Nagkamay sila. May binulong ang lalaki kay Kenneth. Bumalik ng sasakyan si Bella at bumalik sa kampanya. Isinearch niya ang building na napuntahan kanina. Iyon ang isa sa mga buildings na hindi na ituloy ang project dahil nagkulang ang pondong pangpatayo. Naubos ang pondo, walang naipatayo. Ipinrint niya ang picture ng building at ipinakita kay Zar. Alam mo kung saan ito? No, mariing sagot ni Zar. Buenos Villa, building na pagmamay-ari ng Marion Hotel. What? No, hindi pwede. Operational na yan 2 years ago, sabi ni Zar. Diyan ka nagkakamali. Hindi natapos ipatayo ang building. Look how miserable the building is. Parang pundasyon lang, hindi pa nga natapos kahit ang pundasyon. Paliwanag ni Bella habang ipinapakita kay Zar ang pictures ng building. Wait, I'll call Kenneth. He's supervising that supposed to be branch. Pagmamadaling sabi ni Zar. No, you can't. Pigil agad ni Bella, sabay pakita ng isa ulit larawan kung saan naroon si Kenneth, may kausap na lalaki at may iniaabot na envelope. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Zar, hindi siya makapaniwala. Maya-maya pa ay tumatawag si Kenneth. Hello pare, what time are you going to be at the launching? Tanong ni Kenneth. Sumenya si Bella ng 6 gamit ang 2 kamay. Ah, hello pare.
I'll be there at 6 p.m. Sabi ni Zar kay Kenneth. Well, alright. See you there, pare. Sabay pamamaalam ni Kenneth kay Zar. Don't go there. Pigil ni Bella sa kanya. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na si Kenneth ay may kakayahang lokohin siya. Later, I'll talk to Kenneth. Baka may mabuti siyang rason. Sabi ni Zar, pagtatanggol sa kanyang matalik na kaibigan. Walang mabuting rason ang pangloloko, Zar. Sabi ni Bella. Hindi man loloko ang kaibigan ni Zar para sa kanya. No, hindi man loloko ang kaibigan ko, Bella. Wala kang karapatan para pagsabihan siya ng ganyan. Hindi mo pa siya kilala. Well, sana hindi ka nalang humingi ng tulong ko kung hindi mo ako paniniwalaan. Hiningi ko ang tulong mo para iligtas ako, pero hindi para siraan ng kaibigan ko. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Paano kita matutulungan kung hindi mo ako pagtitiwalaan? Sabi agad ni Bella. Diba, sabi mo, sarili ko lang ang dapat kong pagtiwalaan? Then now, I am believing that Kenneth has pure conscience. Tumalikod na si Zar kay Bella. Hindi na ito kinausap dahil sa inis. Matapos umalis ni Zar sa opisina, mabilis na hinanap ni Bella ang CCTV controls sa opisina ni Zar. Pinatay niya ang CCTV sa opisina ni Kenneth. Mabilis siyang nagpunta doon. Naghalughog ng lahat ng gamit. Inisa-isa ni Bella ang lahat ng drawers sa opisina ni Kenneth. Tiningnan niya ang lahat ng folders. Maya-maya pa, may narinig siyang tunog ng takong ng sapatos. Mas buo ang tunog nito, kaya alam niyang lalaki ang papalapit. Hindi kinabahan si Bella. Kayang-kaya niyang pakalmahin ang sarili sa lahat ng oras. Kahit pa nga nakatutok na sa ulo niya ang baril, hindi pa rin mag-uunahan ang mga tibok ng puso niya. Lumabas siya agad ng opisina at dali-daling pumasok sa powder room na katabi lang ng opisina ni Kenneth. May kaliitan ng powder room. Halos 2 tao lang ang kasya. May half-body mirror at isang basin at isang gripo. Hindi niya sinubukang buksan ang ilaw dahil ayaw niyang malaman ng kahit sino na naroon siya. Papalakas ang tunog ng kalapak ng sapatos. Hindi matiyak ni Bella kung si Kenneth ba iyon. Ang alam lang niya, kung sino man yon, tiyak na hindi yon nagtatago dahil sa mga halata at dinig na tunog na ginagawa nito. Sa pandinig ni Bella, nakapasok na sa opisina ni Kenneth ang lalaking naglalakad kanina. Pagpapasyahan na sana niyang lumabas ng powder room nang marinig niya ang boses ni Kenneth mula sa malayo. Tumatawa. Nagulat siya nang may pumasok sa comfort room na kinalalagyan niya. Kilala niya ang pabango nito, kaya niya nalamang si Zar. Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Zar nang magulat na naroon din si Bella. Kung ano ang ginagawa mo, nagtatago. Sabay irap ni Bella kahit hindi nakikita ni Zar ang mga mata niya. Ngayon, nakalapit na si Zar kay Bella. Kaya naman, pilit na umaatras si Bella hanggang sa natabig niya ang babasaging lalagyan ng liquid hand soap. Malakas na tumunog iyon sa pagkakahulog sa lababo. Patay na. Mabibisto sila ni Kenneth. Pero mabilis mag-isip si Bella. Humawak agad si Bella sa batok ni Zar at hinalika ng lalaki. Maya-maya pa, bumukas ang ilaw sa powder room. Nakita sila ni Kenneth. Napatawa si Kenneth at sinabing, kaya pala wala ka sa launching, pare. No wonder. Pero dito pa talaga, karami mong luxury rooms, pare. Don't disturb us, please. Singhal ni Zar. Fine. Sabay alis ni Kenneth sa powder room. Saglit na ilangan ang naramdaman ni Zar at Bella.
Lalong hindi akalain ni Zar na gagawin ni Bella iyon. Pangalawang beses na pagpapanggap. Noong una ay yung nasa butik sila, na nagpanggap si Bella na nagsha-shopping at nagsusukat ng damit sa fitting room para mailigtas si Zar. Ngayon, ito ulit, para mailigtas silang dalawa. Bakit ka nandito? Matapang na tanong ni Bella. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Panghahamon niya kay Zar. Fine, hindi ko man matanggap pero I believe in you as well. Sa galing mo, sa instincts mo. Pero gusto kong ako ang makapag-prove. Kaya, ayun, titingnan ko ang opisina ni Kenneth. You can't do it. Just stay unbothered. Or else, pati ako hindi makakagalaw. Hindi ako makakapag-imbestiga sa kaibigan mo. Sabi agad ni Bella. Ngayon, si Bella naman ang nang-iwan kay Zar. Naiinis siya kay Zar dahil pakiramdam niya kung hindi natunugan ni Kenneth na nasa opisina pa rin si Zar, hindi mabubulilyaso ang paghanap niya ng mas matibay na ebidensya laban kay Kenneth. Pero maya-maya lang ay naisip niyang tama lang na hindi nagpunta sa launching si Zar dahil baka mapahamak lang ito ulit. Mabuti na rin ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, nagkasabay si Bella at Kenneth sa elevator. Hello, Miss Gomez. Bati ni Kenneth. Good morning, Mr. COO. Bati naman ni Bella kay Kenneth. Maganda ka. I know you are not only a secretary. Banggit ni Kenneth kay Bella. Tinitimbang ni Bella kung nakakakutob na ba si Kenneth at pinagdududahan siya nito. Hindi na lang nagsalita si Bella para mas safe. Nakatingin na lang siyang diretso sa pinto ng elevator. Hanggang sa sinabi ni Kenneth na, "You're also a gold digger." Saka ngumisi si Kenneth. Well, yes, I am, because gold looks pretty on me. Hinaplos niya ang baba ng lalaki at saktong nakarating na si Bella sa floor na pupuntahan niya. Iniwan na niya si Kenneth sa loob na halatang natigilan sa iniasal niya. Sa isip-isip ni Bella, mas mabuting gold digger na lang ang tingin sa kanya ni Kenneth kaysa isang kalabang magbubunyag ng lahat ng baho ng traidor na lalaki. Pero hindi pa rin mapakali si Bella hanggat hindi niya tuluyang nalalaman kung sino ang gustong magpapatay kay Zar. Pumasok siya sa opisina ni Zar, lumapit sa mesa nito. Nababagalan ako sa progress ng paghanap natin kung sino ang nagtatangka sa'yo. Baka mapatay ka na, hindi pa natin kilala kung sino. Dire-diretsong sabi ni Bella. So far, buhat ng nasa tabi kita, mukhang nag-lay-low naman sila. Malalaman din natin kung sino. Walang emosyong sambit ni Zar. Tell me all you know, Zar. Give me all the information para matulungan akong malaman kung sino ang nagtatangka sa buhay mo. Pagpupumilit ni Bella. So far, naguguluhan din ako. Ang alam ko pa lang ay may nawawalang pera dahil nilalaro-laro ang financial statements. Do you have a solid evidence sa kung sino ang dahilan ng misreports? Umamin yung isang staff ng accounting department. Ang itinuturo lang niyang nag-utos sa kanya ay yung head. Pero still, hindi ko pa rin nahahanapan ng solid evidence. Punong-puno ng pagkadismayang paliwanag ni Zar. Alright, I will do what I can. I just need these things. Ipinakita ni Bella ang mga equipment na kailangan niya. Maliit na voice recorder at camera. Kinagabihan ng araw na mabili ang mga iyon, ininstall niya agad sa ilalim ng mesa ng head ng accounting department. Hindi rin niya pinalagpas ang table ni Kenneth na hindi nawawala ang paghihinala niya. Isang tanghali,
Habang palabas si Bella mula sa opisina ni Zar, nasa lubong niya si Kenneth na galing sa loob. Tila may hinahanap ito sa bulsa ng pantalon habang nakikipag-usap sa telepono. Umupo ito sa isang bench sa hallway at dumikwatro. Mabilis ang lahat, pero sapat para mapansin ni Bella ang detalyeng iyon. Nang lumilis ang kanang pantalon ni Kenneth, sumilip ang kalahating tattoo sa ibabang bahagi ng kanyang binti. Kalahating natatakpan ng mahabang medyas, pero ang kalahati, kilalang-kilala ni Bella. Hindi ako pwedeng magkamali. Bulong niya sa sarili. Yun yung tattoo na nakita ko. Una sa boutique, nung lalaking kumatok sa fitting room. Pangalawa sa hotel, yung nagkunwaring waiter. Tattoo rin ng taong 2 beses nang nagtangka sa buhay ni Zar. Hindi nagpahalata si Bella kahit pa nakita niya ang kagimbal-gimbal na bagay na iyon. Tahimik lamang siyang lumakad palayo, pero mas lalong lumakas ang kutob niya. Mukha lang anghel ang napaka-among mukha ni Kenneth. Ngunit sa loob nito, may nagwawala at nagliliyab na kasamaan. Pagbalik niya sa sariling opisina, agad niyang ikinonekta sa laptop ang voice recorder at camera na itinanim niya kanina. Kasabay ng tahimik na pag-inom ng kape, pinakinggan niya ang mga naitalang usapan. Muli, bumungad ang boses ng head ng accounting department. Bahagyang pabulong, ngunit napakalinaw. Sir, kailangan na nating mag-ingat. Mukhang nakakatunog na si Zar. Tumigil si Bella sa paghigop ng kape. Kinilabutan siya. So, may alam na nga talaga tong si Kenneth. Kinabukasan, may small celebration sa opisina dahil anniversary ng kumpanya. Pinuno ang lounge ng alak at mga wine. Present ang lahat ng key officers, pati si Zar na tahimik lamang habang nakaupo sa dulong mesa. Lumapit ang isang waiter. May 2 baso ng wine. Si Kenneth na ang kumuha. Iniabot ang isa kay Zar. Pare, para sa tagumpay ng kumpanya. Ani ni Kenneth. Sa kanila pinagbangga ang mga baso. Si Kenneth lang ang uminom. Inilapag lang ni Zar ang baso ng wine sa bar na nasa harap nila. Tila nadismaya naman ang mukha ni Kenneth nang hindi uminom si Zar ng wine. Naalala ni Zar ang sinabi sa kanya ni Bella bago sila magpunta ng event. You should be very careful. Seryoso ang tono ng boses ni Bella habang nakatingin sa salamin. Mas nakakakaba yung matagal na walang nagtatangka sa buhay mo. Dahil base sa mga experiences ko, mas pinaghahandaan nila. Ngayon, nararamdaman kong hindi na sila garapalan. Baka sa mga pagkain nila ipadaan. Baka natuto na sila dahil nasasabotahe sila. Unang-una, sa wine. Baka sa wine ipadaan ang pagkitil sa'yo. Napakunot ang noo ni Zar. Sa wine? Oo, sagot ni Bella. Kaya kanina pa ako nag-request sa catering. Dapat deep ruby red lang ang isuserve. Nagpahanda ako ng wine na talagang ang kulay ay dark red. Kapag may nakita kang mas mapusyaw, medyo pinkish o light red, may halong lason yon. I'm very sure. Anong klaseng lason? Tanong ni Zar, bagamat kalahating pabiro. Potassium permanganate. Sagot ni Bella, mabilis. Hindi siya agad nakamamatay sa maliit na dose, pero kapag may kasabay na alak, mabilis ang epekto. Isa sa epekto nito ay nagpapalabo at nagpapapusyaw ng kulay ng red wine. Nakakapanlambot ng kalamnan at kung mas mataas ang dose,
maaaring magpatigil ng hininga mo. Pagkatapos maalala ang usapang ito, tumaas ang mga balahibo ni Zara. Sorry pare, ayoko munang uminom ngayon. Ina-acid na naman ako eh. Palusot ni Zara sa kaibigan niyang si Kenneth. Well, sayang naman. At this is a symbolism of victory. Pero, anyways, hindi kita pipilitin pare. Sabi na lang ni Kenneth. Inaya ni Zara si Kenneth na magpunta sa harapang parte ng function hall upang lumapit sa stage na may microphone kung saan sila magsasalita. Pagkaalis ni Lazar at Kenneth patungo sa harap ng function hall, hindi na nag-aksaya ng oras si Bella. Agad niyang kinuha ang baso ng wine na dapat sana'y para kay Zar. Tahimik siyang lumabas ng event hall at pumunta sa maliit na maintenance area kung saan nakatago ang kanyang test kit. Isang bagay na laging dala ng isang katulad niya na sanay sa mga pagtatangka sa buhay ng ibang tao. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta. 20 grams ng potassium permanganate. Dinoble. Ha, nanigurado ka pa, Kenneth. Dinoble mo pa talaga ang dose. Sabi ni Bella sa sarili na nagdiriwang dahil hindi sila nalusutan ni Kenneth. Ang 10 grams na intake ay enough para ikamatay ng isang taong nakakain o nakainom nun. Para kay Bella, palasak nang gamitin niyon. Marami nga lang din ang napapahamak dahil hindi nila alam. Napakaswerte ni Zar kay Bella dahil marami itong alam base sa kanyang mga karanasan sa Los Angeles. Pero hindi pa rito natatapos ang laban. Alam niyang si Kenneth ang nag-abot ng baso. Pero kulang pa yun. Kailangan niya ng ebidensya. Dumiretso si Bella sa CCTV control room. Kilala siya ng mga staff. Isang suliyap lang niya at ang pangalang Zar Villasor ay sapat na para makapasok. Mabilis niyang in-rewind ang footage sa isang eksenang kuha mula sa hallway papunta sa service area. Nakita niya. Una si Kenneth, tapos sumunod ang isang waiter. Pareho silang tumigil sandali sa isang sulok ng hallway, tapos sabay na naghiwalay. Got you. Bulong ni Bella. Lumabas si Bella ng building, dumaan sa service entrance at nagpa-set up ng wine service table sa garden ng hotel, malayo sa mata ng karamihan. Pinahanap niya sa waiter ang waiter na nakita niya sa CCTV at tinawag ito gamit ang utos na mula kay Zar. Nang dumating ang waiter, tahimik siyang inalok ng upuan ni Bella. Kinapa ni Bella ang recorder sa kanyang bulsa. Tinurn on ito gamit ang isang pindot lamang. Sabay inilabas ni Bella ang phone at ipinakita ang CCTV footage sa waiter. Ito ka, di ba? Nanlaki ang mata ng lalaki. Nanginginig ang kamay. Kayang-kaya kong idamay ang pamilya mo sa labang ito. Malamig at matalim ang boses ni Bella. Pero mabait ako ngayon. Magkano ang ibinayad sa iyo ng taong ito? 10,000? 20? Doblehin ko. Basta umamin ka lang. Napalunok ang waiter. Halatang hindi na kayang tiisin ng tensyon. Pasensya na po. Napag-utusan lang ako. Kailangan ko lang po talaga ng pera. Pasensya na po. Sino ang nag-utos sa'yo? Opo, siya po. Yung lalaking nasa video. Pero hindi ko po siya kilala. Wala po siyang pinakilalang pangalan. Saka hindi ko rin po alam na mamamatay pala yung iinom ng lalagyan ko ng binigay niyang powder. Tama na yon para kay Bella. Nakarecord na ang lahat. Tumayo siya, hindi na muling lumingon pa. Naiwan ang waiter na tila nawala ng dugo sa mukha sa sobrang kaba.
Pagkatapos ng event sa isang private suite ng hotel kung saan nagpapahinga si Zar, kumatok si Bella. Tahimik niyang iniabot ang voice recorder. Pinatugtog ito. Napatayo si Zar sa kinauupuan. Tahimik sa simula, pero habang naririnig ang bawat salita ng waiter, tumitindi ang pag-igting ng kanyang panga. Galit, pagkagulat, at isang matinding pasasalamat. Lumapit siya kay Bella, titig na titig sa babae. Akala ko dati isa kang delubyo sa buhay ko. Pero ikaw pala ang dahilan kung bakit ako buhay pa hanggang ngayon. At bago pa makasagot si Bella, hinila siya ni Zar palapit. Hinalikan si Bella. Matagal. Pero tila nagising si Bella mula sa isang panaginip. Agad niyang itinulak si Zar palayo. Hindi alintana ang gulat sa mukha ng lalaki. Tumalikod siya, mabilis na binuksan ang pinto ng opisina at lumabas. Hindi na niya napigilang tumulo ang mga luha niya. Mabilis ang hakbang niya pababa ng hagdan. Palayo sa eksenang halos nagpabagsak sa pinakamatatag niyang depensa. Hindi pwedeng maulit. Hindi pwedeng mawala na naman. Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kamay. Habang nagtatago sa gilid ng hallway ng hotel, may bahagi ng kanyang puso na bumalik sa nakaraan. Los Angeles. 5 taon na ang nakakaraan. Isa rin siyang undercover security personnel noon. Ginamit ang pangalang Sophie Clarkson. Naka-assign na protektahan ng isang negosyante na may death threat mula sa isang kartel. Pangalan niya ay Alex Marston. Matikas, matapang, at masyadong totoo para sa mundong puno ng panlilinlang. Sa simula, trabaho lang ang lahat para kay Bella. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi niya naiwasang mahulog. Si Alex kasi, may kabaitan at sense of humor na bihira niyang makita. Marunong umintindi, marunong umalaga. At kahit alam ni Bella na hindi dapat, inamin din sa kanya ni Alex ang nararamdaman nito. When this is done, Sophie, pupunta tayo sa isang lugar na walang kailangan iligtas. Yung ikaw lang at ako. Ang pangako sa kanya ni Alex. Pero hindi na nila naabot ang pangakong yon. Isang gabi, isang basong alak lang din ang naging dahilan. Akala ni Bella, napigilan na niya ang panganib, pero may hindi siya napansin. Isang kakuntsaba sa loob ng mismong team nila. Inatake si Alex habang natutulog, matapos uminom ng alak na yon na may lason. Hindi na niya naisalba si Alex. Hindi niya nagawang protektahan si Alex. Simula noon, dala-dala na ni Bella ang bigat ng pagkakamaling yon. Tumakas siya, iniwan ang mundo ng espionage. Tumungo sa Pilipinas at nangakong magiging isang normal na tao. Walang kliyente, walang assignment, walang pagkatalo. Pero nang dumating si Zar, nagbago ang lahat. Sa unang halik nila sa powder room, noong muntik na silang mahuli ni Kenneth na nag-iimbestiga sa opisina nito, tumigil ang mundo ni Bella. Ginawa lang niya yon para hindi sila mahuli ni Kenneth, pero nagsisi si Bella dahil sa halik na yon. Nahulog siya. Kasi sa titig, sa haplos, sa tinig ni Zar, naramdaman niyang buhay si Alex. Hindi niya agad inamin sa sarili pero totoo, nahulog siyang muli. Noong una, nakikita lang niya si Alex kay Zar. Nung maglaon, minahal na niya si Zar dahil sa pagkatao nito. Hindi lang niya mahal si Zar dahil kahawig niya si Alex. Mahal na talaga niya ito. Hindi bilang multo ng nakaraan, kundi isang bagong pag-asa ng kinabukasan. Pero nang halikan siya ni Zar sa private suite kanina,
Doon na tuluyang natakot at nasaktan si Bella. Paano kung mawala ka rin? Paano kung hindi ko naman kayang mailigtas ka? Napasandal na lamang sa pader si Bella. Pinipilit pigilan ang paghikbi. Dahil sa huli, hindi lang siya isang babaeng nagmamahal. Isa siyang sundalong nabigo. At ang pinakamalaking takot niya ay magmahal at mawalan na naman. Kinabukasan, sa opisina ni Zar, maagang dumating si Bella. Tahimik, tila walang nangyari, pero ramdam ang bigat ng awkwardness sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Zar at saka nagsalita. Bella, tungkol sa kagabi, pasensya ka na. Hindi ko dapat ginawa yun. Nadala lang siguro ako ng emosyon, ng takot. Kasi muntik na akong mamatay kung wala ka. Tumango lamang si Bella at pinilit ngumiti. Okay lang, naiintindihan ko. Mahirap din pigilan ang sarili kapag akala mong mawawala na naman ang isang mahalaga sa'yo. Saglit na katahimikan. Saka sinabi ni Zar, pero kailangan nating balikan to. Yung totoo nating trabaho. Gusto kong malaman kung bakit gusto kong patayin ni Kenneth. Lingid kay Kenneth, pina-activate ni Zar ang private intelligence resources ng kumpanya. Tumawag siya sa dating contact mula sa security industry. Pasilip lahat ng lakad ni Kenneth, lahat ng withdrawals, meetings, kung saan siya nagpupunta. Ayoko nang may masundan pang pagtatangka. Mula sa secret surveillance report, nag-withdraw ng malaking halaga sa isang bank account na hindi rehistrado sa kumpanya. May frequent meetings sa isang lumang warehouse sa labas ng syudad. Nakitaan ng komunikasyon sa isang criminal group na dating narid ng gobyerno. Sinabi ni Zar sa sarili na, hindi lang to selos o inggit. May binabala ka talaga, Kenneth. Isang gabi habang pauwi si Bella galing sa covert investigation, biglang sumulpot ang itim na van. Wala siyang chance na kuryente agad siya ng taser. Nagising si Bella sa malamig at basang sahig ng isang lumang bodega. Mabigat ang ulo niya. Tila ba tinamaan siya sa likod nito. Nanlalabo pa ang paningin niya pero ngayon ay unti-unti na itong lumilinaw. Naramdaman niyang may mabigat sa mga kamay niya. Nakaposes siya. Ang mga pulso namamagana. Sa paligid niya, madilim ang ilaw, amoy kalawang at langis. Naririnig niya ang tunog ng lumang ventilador na parang hihinto na sa pag-ikot. Sa harap niya, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Kenneth, galit na galit. Kaya pala laging nakakaligtas si Zara sa mga plano ko. Dahil sa'yo pala asungot ka. Lumapit ito ng padabog. Sinipa ang silya kung saan siya nakaupo, dahilan upang bahagya siyang matumba. Ano ka ba talaga, ha? Security personnel? Undercover? CIA? FBI? Ang galing mong magtago, ha? Pero sorry ka na lang. Dito, hindi mo ako matatalo. Bigla siyang sinuntok ni Kenneth sa tagiliran. Napasinghap si Bella, pero hindi siya sumigaw. Sanay na siya sa sakit. Ilang beses na siyang nahuli sa mga misyon. Pero ngayon, iba. May personal na dahilan. Lumapit si Kenneth sa mukha ni Bella. Gusto mo lang talagang sirain ang mga plano ko para kay Zar? Ano bang meron sa kanya, ha? Minahal ka ba nun? Bakit ganyan ka magpakamartir? Hindi sumagot si Bella. Pinilit niyang manatiling matatag kahit nagdurugo na ang gilid ng kanyang labi. Ano, matapang ka? Tingnan natin kung hanggang saan. Iwinasiwas niya ang baril pero hindi ito pinaputok. Imbes, tinapik-tapik lang ni Kenneth.
Sa sentido ni Bella ang baril na parang nang uudyok. Habang tumatawa si Kenneth at abalang-abala sa paglalabas ng galit, napansin ni Bella ang isang bagay, isang maliit na metallic glint sa ilalim ng sapatos niya. Isa yung hairpin na sinadyang itago sa ilalim ng kanyang rubber sole, isang emergency tool na ginagamit lang kapag talagang kinakailangan. Habang nakalingat ang mga bantay, dahan-dahan niyang ginamit ang ulo ng takong para makayo dito. Dahan-dahan, walang ingay. Pinilit niyang kunin iyon gamit ang daliri niya. Habang pilit na kinukubli ang paggalaw. Kaya ko to. Hindi ako mamamatay dito. Hindi pa ngayon. Sabi ni Bella sa kanyang isip. Isinuksok niya ang pin sa pagitan ng mga daliri. Habang nakapikit, kunyaring nawawala ng ulirat. Mula sa isang sulok, may bantay na tumatawa habang umiinom ng alak. Ang isa naman ay abala sa pagbibilang ng pera. Isa-isa, sinubukan ni Bella na i-Jimmy open ang posas. Mabigat ang hininga niya. Pawis na ang mga kamay, pero hindi siya bumibitaw. Patuloy ang litanya ni Kenneth habang nakatalikod kay Bella. Dati, galit lang ako sa kanya. Pero ngayon, gusto ko nang mawala siya. At ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon. Biglang bumukas ang posas ng kanan niyang kamay. Hindi gumalaw si Bella, hinintay niya ang tamang tiyempo. Samantala si Kenneth ay humarap sa kanya. Kaya mo pa bang magpakabayani, Bella? Na ngayon ay mukha ka ng kawawa? O gusto mong tapusin ko na rin ngayon? Lumapit si Kenneth at idinapat ang baril sa mukha ni Bella. Pero bago maiputok ni Kenneth, inundayan siya ni Bella ng suntok gamit ang malayang kamay. Tumalsik ang baril sa gilid. Agad na sinunggaba ni Bella ang natitirang posas at ipinalo ito sa leeg ng isang bantay. Agad siyang tumakbo papunta sa likod ng bodega. Pinulot ang baril at huminga ng malalim habang sinusundan ng sigaw ni Kenneth. Hindi ka makakalayo, be! Isang pagsabog ng pintuan ang gumulat sa lahat. Dumating na si Zar, kasama ang mga SWAT at pulis. Nabaril sa braso si Kenneth at agad siyang dinakip. Hindi pa to tapos, Zar. Hindi pa to tapos. Galit na sigaw ni Kenneth na galit pa rin ang dinadala. Sa ospital, habang ginagamot ang mga sugat ni Bella, pumasok si Zar. Tahimik silang nagkatitigan. Marami silang gustong sabihin, pero isang tanong lang ang binigkas ni Zar. Gusto mo pa bang bumalik sa LA? Tahimik lang si Bella. Pwede kong tawagan ng contact ko. Ipapadala ko ang reports. Mabibigyan ka ng parangal, ng clearance, kung yan ang gusto mo. Tumingi ng diretso si Zar kay Bella. Pero kung hindi mo na gustong bumalik sa gulo, pwede ka rito. Hindi lang bilang tagapagtanggol ko, kundi bilang kasama ko. Hindi mo na kailangang matakot, Bella. Hindi na ulit mangyayari yon. Hindi na ulit mangyayaring mawawalan ka pa ng minamahal sa buhay. Subalit, iba ang choice ni Bella. Habang nakatayo si Bella sa departure area, suot ang itim na trench coat at kalmadong ekspresyon, nilapitan siya ni Zar. Sigurado ka na ba talaga? May lugar ka dito, sa kumpanya, sa trabaho, sa akin. Ngumiti si Bella, bakas sa mga mata ang lungkot, pero buo na ang loob niya. Kailangan ko munang alamin kung sino ako, Zar. Kapag hindi na ako undercover, kapag hindi na ako takot, kapag hindi na ako may utang na loob sa nakaraan, hindi ko pwedeng mahalin ng kahit sino hanggat may dala pa akong bigat. Babalik ka ba? Tanong agad ni Zar. Hindi ko alam.
Pero salamat, Zar. Dahil sa iyo, natutuhan kong patawarin ang sarili ko. Makalipas ang 3 taon sa Los Angeles, mas matured na si Bella. May bago siyang trabaho. Nasa isang international security firm na. Pero hindi na siya field agent. Masaya, kontento at payapa na ang mukha niya. Isa siyang consultant at mentor na ngayon sa mga bagong recruits. Sa isang linggo ng day off niya, nagdesisyon siyang mag-jogging sa Griffith Park. Habang naglalakad, may bumangga sa kanya. Hindi malakas pero sapat para mapalingon siya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Napatingin si Bella. Si Zar. Mas bumagay sa kanya ang medyo humabang buhok pero ang mga mata, yun pa rin. Nagkatinginan sila, sandaling katahimikan. It's you. For 3 years, ha? Mas lalo kang gumanda. Tumango si Bella kahit medyo nahihiya. Kumusta ka, Zar? Well, mas maayos na ngayon. Lalo na ngayong nakita kita. Tumawa lang si Bella. Iba na ang pakiramdam. Wala na ang guilt, ang takot, ang pagdududa. Malaya na siya. Pwede ba kitang ilibre ng kape para sa 3 taong hindi natin na ipagkwentuhan? Aya ni Zar kay Bella. Sandaling nag-isip si Bella pero ngayon buo na ang puso niya. Sa 3 taon, pwede siguro ako magbigay ng 1 oras. Hello, K-Loves! Sino ang may gustong ituloy ang storya ni Bella at ni Zar? I-comment nyo lang po sa ating comment section. At kung ngayon lang po kayo nakapakinig ng K-Love Stories, please subscribe to K-Love Stories para sabay-sabay po tayong kiligin. At isa pa, medyo nabago po ang genre ng ating storya. Napansin nyo ba na medyo naging ma-action na? Gusto niyo po ba ng mga ganong stories? Pwede nyo rin po i-comment kung anong genre pa ang gusto niyo para mabigay po namin sa inyo. Libangan po namin ang magkwento dahil pakiramdam namin ay sumasaya kami rito. Sana sa pakikinig nyo po sa amin, sumasaya rin kayo kahit nasan man kayo. Again, hihintayin ko po ang inyong mga comments and likes. Please also share this story na rin po para mas marami pang K-Loves ang makapakinig. To more happy and inspiring love stories po, dito lang sa K-Love Stories, kung saan kay sarap umibig at kay sarap ding makinig. See you on our next story!